Alam nyo ba na pwede natin mapalaki ang bell pepper kahit sa container lang nakatanim? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung 5 growing pepper fundamentals. Kami na. Number 1 fundamental, itong peppers ay nangangailangan ng napakaraming sunlight. Kailangan natin siya mabigyan as many as possible. Kailangan naaarawan siya mula umaga hanggang hapon para lumaki yung ating tanim at mag-produce siya ng napakaraming bunga. Mas maraming sunlight, mas marami siyang ibubunga. Itong sunlight ay kailangan ng mga halaman para makapagluto siya ng sarili niyang pagkain. Tatlong main ingredients, sunlight, water, and carbon dioxide. Pag na-process niya na, tinatawag nating photosynthesis, i-distribute niya naman sa iba't ibang parte ng kanyang puno. Tapos lalago siya ng lalago, lalaki. Then pagdating niya ng flowering and fruiting stage, doon naman siya magpaparami ng bulaklak at bunga. By the way, itong peppers ay solanaceous. Ibig sabihin yung lalaki at babaeng parte ng bulaklak nandun po mismo sa bulaklak. Yan. So kapag nahalo yan, na dapuan ng mga pollinators, ng mga insekto, or hinangin yung puno, or nauyog yung tanim, mahahalo yung pollen at mabubuo yung mga bunga. Yan, tulad po dito sa kabila, yan, nabuo na yung mga bunga. Ito yung dalawang tanim ko na bell pepper. Sabay silang pinunla, sabay silang tinanim, pero magkaiba yung laki. Itong isa maliit pero nagbubulaklak at nagbubunga na rin. Itong isa mas malaki, may bulaklak at may bunga na rin. Ito po kasing isa na liliman siya, natabunan siya ng mga malalaking crops dun sa aking backyard garden, kaya maliit. So kulang yung sunlight na nakukuha nito, kaya medyo maliit kumpara dito sa isa. Number 2 growing fundamental ay yung size ng container. So yan din po yung factor kaya maliit itong isa, kasi yung pinagtaniman sa kanya mas maliit kumpara dito sa isang tanim natin na bell pepper. So kapag maliit kasi yung paso o yung pinagtaniman natin, hindi po makapag-expand yung mga ugat. Imagine, kaya lang kaliit yung space kung saan babaybay ng mga ugat compare dito sa mas malaking paso. So tandaan natin, sa pagtatanim ng bell pepper, kailangan talaga merong space yung ugat for growing para lumaki yung tanim natin. Tandaan po natin, bigger root system, kumbaga mas malaki yung kanyang ugat, mas malapad, mas malaki yung puno. Pag mas malaki yung puno, magre-resulta siya sa mas maraming bunga. So para maintindihan natin, alamin natin yung root system or yung ugat ng bell pepper. Wala po akong punla na bell pepper ngayon. Naghanap lang po ako ng substitute. So ito yung nakita ko yung damo. So para po maintindihan natin kung ano yung ugat ng bell pepper, so kapag tumubo na po yung seedlings o yung buto na tinanim natin, unang tutubo dyan itong gitna, yung tinatawag na radical root. Yan. Itong bell pepper wala siyang mahabang ugat na radical root tulad sa ibang mga crops na talagang tumutubo ng malalim. So maikli lang yung kanyang radical root, tapos sunod magkakaroon siya ng mga lateral branch of roots, yan yung mga maliliit, so pahalang naman. So palapad yung karamihan ng ugat ng bell pepper. So hindi niya kailangan ng malalim na container kung sa container po kayo magtatanim. Palapad. So mas maganda yung container po na mas malapad compared sa container na mataas nga pero makipot. So hanap po kayo ng mga malalapad na container. At least mga, kung gusto nyo talaga siyang lumaki na parang puno, at least 15 gallons to 100 gallons kung talagang gusto nyo palakihin ng gusto yung bell pepper. Pero yung ganitong container, okay na yan. Kaya lang, hindi siya tulad ng sinlaki ng mga parang puno na, kasi maliit pa rin po ito compared sa bell pepper talaga. So hindi lang siya sa size ng container, kundi sa itsura ng container. So mas maganda, malapad. So ito maliit lang, maliit din yung tanim. Ito malaki ng konti, medyo malaki rin yung tanim. Nalilimitahan kasi ng container yung paglaki din ng tanim. Kung ano yung pinagtaniman sa kanya, hanggang dun lang yung limitations ng ugat. So kung ano yung naabot ng ugat, yan din po yung nagre-reflect sa puno ng ating tanim. Number 3 fundamental ay yung soil quality.
So as much as possible, may compost yung ating lupa na gagamitin. At least 50%. Yung lupa naman na gagamitin natin, as much as possible, kung kaya nyo pong kumuha ng topsoil, mas maganda. Kasi yung topsoil, yan po yung matabang lupa. So bakit ba nagiging mataba yung topsoil? Kasi nandyan po napupunta yung mga nutrients na nawawash out, na iipon po dun sa ibabaw na lupa. So para makahanap po kayo ng topsoil, pagka umuulan, sundan nyo po yung dinadaanan ng tubig, kung saan tumatakbo dun sa inyong bakuran. Then kung saan siya naiimbak, kung saan siya nag-i-stack, yan po yung pagkukunan nyo ng topsoil. So usually makikita nyo dyan parang mabuhangin at mabuhaghag yung lupa ng topsoil compared dun sa ibang parte ng lupa dun sa inyong bakuran. So as much as possible, merong nutrients na available dun sa container. Tandaan natin, pag nagtanim tayo sa container, limited yung nutrients na nakukuha ng ating tanim. Kung ano lang po yung nandyan sa lupa, yung nilagay natin, hinalo natin sa lupa na pinagtaniman sa kanya, yan lang din po yung kanyang makukuha. Hindi tulad sa ground na mas marami siyang nakukuha, mas nakakapag-expand yung kanyang ugat. So tandaan natin yung tatlong characteristics ng lupa na dapat meron sa ating container. Una, yung source ng nutrients, kaya hinahaluan po natin ng compost para meron siyang nutrient source. Tapos pangalawa, buhaghag, para mabilis pong mag-drain yung ating container. Hindi po naiimbakan ng tubig. Kasi pag naimbakan niya ng tubig, dahil compact, walang organic matter yung lupa, mai-stack yung tubig, mabubulok yung ugat. Tatamaan siya ng iba't ibang sakit, ng fungus, ng bakterya, magkakaroon ng root rot, mamamatay yung inyong tanim. So kailangan well-draining siya. At the same time, kaya niya pong mag-hold ng moisture. Tapos, kung malambot din yung inyong lupa, mas maganda yung lago ng ugat. Kasi malambot, madali siyang makapag-expand, malaki rin yung magiging epekto nun sa paglaki ng ating tanim. Sa simpleng pagdadagdag po ng organic matter sa lupa, nai-increase po nito yung water holding capacity. May moisture na naiiwan dyan sa lupa. Kaya every time na nangailangan ng tubig yung ating tanim, meron siyang nakukuha. So hindi niya po kailangan ng maraming tubig, kailangan niya lang makainom maghapon, tuloy-tuloy. So kung merong moisture, meron siyang nasisip-sip na tubig. Tapos itong bell pepper, hindi natin siya kailangan diligan araw-araw. So kailangan lang natin i-check yung ating lupa, yung finger testing. Ilulubog niyo po yung daliri ng 2 inches. 2 inches kasi yan po yung root zone. Maabot nyo yung pinaka-ugat ng tanim. So, dyan nyo makikita kung basa yung lupa. So, kung basa, ibig sabihin, may moisture pa. So, tulad nito, walang sumama masyado. So, tuyo na yung lupa. So, time na para diligan yung ating tanim. Number 4 fundamentals ay yung nutrient availability. So, as much as possible, kung gusto talaga natin lumaki at dumami yung bunga ng ating tanim, every time na nagdidilig tayo, sana meron siyang kasamang nutrients kasi nga limited yung nutrients na nakukuha niya sa container. Kaya ang ginagawa ko, ang pinagdidilig ko po dito sa mga tanim kong peppers ay yung swamp fertilizer. So yun po, madali lang, hindi natin kailangan maghintay ng matagal kasi araw-araw pwede natin siyang gamitin na ipangdilig sa ating mga halaman. So gagawin nyo lang yung mga backyard and kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas, ilagay nyo po sa container, lagyan ng tubig, takpan. Then, i-brew nyo lang ng 3 araw. Tapos, idilig nyo na sa mga tanim. Then, after natin magamit yung swamp fertilizer, i-refill nyo lang ng tubig para kinabukasan, pwede siya ulit magamit. So, araw-araw yun. Ganun lang yung routine. Yun yung pagdilig ninyo para lumaki at gumanda yung tanim yung peppers. So, make sure lang na yung swamp fertilizer nyo merong mga sariwang dahon tulad ng dahon ng malunggay para meron siyang source ng nitrogen. Tapos meron siyang mga balat ng gulay, balat ng prutas, or mga overripe na prutas para naman sa source ng potassium. Yung potassium, yan po yung pampabulaklak at pampabunga ng ating tanim. Panglima na growing fundamental ay yung temperature.
Napakahalaga po nito sa ating mga peppers kasi may mga variety na pang highland o malamig na lugar, may mga variety naman na pang lowland o mainit na lugar. So i-check nyo po yung inyong lugar kung ano yung mga suitable na variety ng peppers. Pwede nyo po yan i-check sa likod or itanong nyo po dun sa pinagbilihan nyo sa mga agri shops kung akma ba yung pepper na yon sa climate sa inyong lugar. Kasi po pag nagtanim tayo ng variety na pang highland, tinanim nyo sa lowland, hindi siya magma-maximize ng potential kasi nga iba yung climate. Then nasa likod din po ng label ng mga packaging, nandun po yung temperature. So ma-estimate nyo po kung suitable ba sa buwan na yon yung variety na napili po ninyo. So sana po nakatulong information na to. Kahit ilang piraso lang yung peppers natin, kaya natin siya palakihin ng gusto as long as susundin nyo po yung 5 growing fundamentals ng peppers. Kaya nyo pong magpabunga ng marami kahit maliit lang yung space or ilang pirasong tanim lang. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!